good day to everybody! This is again Mommy Epi. And this is my channel, Mommy Epi Vlogs. Hello! So, siguro mga 2 months hindi ako nakapag-upload. At pasensya na po sa mga naghihintay. Know that I always update in my other social media accounts. Ano po, pwede niyo po kayo follow doon kasi may mga short content po ako doon almost every day or ilang beses sa isang linggo. Okay po ba? Etong long video lang, medyo hirap ako ngayon. Pero syempre na-miss ko, ayan, nami-miss ko na mag-share sa inyo ng mga importanteng bagay in a sit-down level. Since yun naman yung bagay sa akin at doon naman ako nag-start in this channel. And before I start, I'm inviting everyone to please like this video and please subscribe. Please do subscribe dito sa aking YouTube channel. Today, we'll be discussing about, these are few reminders, okay, the basic things that that mattered, okay, in starting your printing business or any home-based craft, okay, home-based shop. Okay, so na-discover ko to at na-master ko siya along or through the years na ginagawa ko tong printing business at home. So mula dun sa old home namin sa doon somewhere papunta dito sa new place. So I still apply itong 4 basics lang na ito. And if you want to add up something, just let me know, or something that you have in your mind tungkol sa topic na to on the comment section. So, very welcome. Number 1 is you should know the basic measurements. Okay, so I'll take this chance to make sermon to everybody. Sermon. Okay, please know the difference at least, okay, of inches. Anong pinagkaiba ng inches? 2 cm, 2 millimeters. Because magkakaiba po yan. Ganun lang kasimple yan. Okay, ang ginagamit ko noon is either ruler or tape measure. But since nakawala yung tape measure ko dahil may mga naglaro, sino kaya yun? Ayan, so ito, ituturo ko na lang sa inyo dito sa ruler na hawak ko. Bakal to. So yung malalaki na yan, ayan, inches yan. Nakalagay naman yan dito, oh, inches. 1 to 12 basically ang isang ruler. Yan ang inches. Ibig sabihin, ito yung pinaka-main na ginagamit ko. Ako sa shop ko, ewan ko sa inyo, yung iba kasi ibang measurement ang ginagamit nila. Pero ako usually inches. Okay, pangalawa is the centimeter. Dito yan sa isa. Ayan. Nakalagay. Dito sa ruler na to lang nakalagay kung centimeter. Pero, magkasama na siya dito. Okay, bakit ko nasabi? Yung mga may 1, 2, 3 hanggang 30, yan ay tinatawag na centimeter measurement. Okay? And then, yung maliliit, nakita niyo yung maliliit na yan, bago ka makabuo, ang hirap naman. Makabuo ng 1. Yung mga maliliit na linya dyan sa itaas. Ayan, diba? Try ko i-zoom ha. Those are millimeters po. Okay? Ibig sabihin, ayan, kung makikita nyo, at kung may ruler kayo, pwede nyan tignan, bago mag-1 ay may 10 linya. 5 linya, ito millimeters to. Ibig sabihin, pagdating yan dito sa 1, yung 1 cm is equal to 10 centimeters. Okay, ganun lang po yung kasimple. So, this is, yung 1 cm 10, 2 cm, 20 millimeters, ganun lang siya hanggang sa makarating siya dito. Okay? So, yung 30 centimeters, ilan na po? Ilang millimeters? Okay, dapat marunong po kayo. Somehow, talaga, kailangan nyo pong aralin ang mga basic measurements. This is not a skill, guys. This is basic. Fundamentals po iyan kapag pinasok natin ang printing base. Kahit gaano kaliit yung shop nyo. Okay, because pag nagkamali po kayo, makaka-encounter po kayo ng mga clients na sobrang, ano sila, gusto nila accurate. Okay po? At kapag halimbawa yung bote niya ay ano lang, halimbawa 2 lang, 2 inches lang. Pag lumampas ka ng isang linya lampas na, patay ka.
isusuli yan sa'yo at hindi ka dapat magalit, uulitin mo yan. Okay, so isipin nyo na lang, naku, kailangan maging tama lahat ng measurement ko, kung hindi, magbabackshop ako. It means, sayang ang pera, customize po kasi yung ginagawa ko, ako customize yun. Hindi ko na mabibenta sa iba. Okay, so yun, number 1, know the basic measurements, know the difference between inches, centimeter, and millimeter. Then, other skills to follow po. Kasi nung wala pa naman akong kaalam-alam nun, kundi mag-print lang. Cut lang, manual cutting. Ganyan lang ako nung una. Okay, so yun. Number 2, customers are the final say. Customers are the final say. Kala niyo sabihin ko, customers are always right, no? I don't believe in that fully. Okay, kasi may mga customers talaga na wrong sila. Ang ibig ko lang sabihin, kaya ito yung shinare ko, customers are the final say, because kahit ano pang sabihin mo, kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa ka-accurate, kagaling sa grammar, ganyan. Wala kang magagawa pag ginusto ng client because sila ang nagbabayad sa'yo. Okay? So, dahil siyang nagbabayad sa'yo, kapag siya nainis sa'yo, hindi kanya babayaran. Okay? What I mean is, we should always consider yung kanilang side before we do a design or bago natin i-print. Okay? Or pagka-print natin ng first page, ipa-approve nyo. Okay? Bago kayo magtuloy-tuloy sa production, lalo na kung marami. Bayad po ay nako. Because the customers should have the final say. Naalala ko yung sinabi ng pinsan ko kagabi. Yung pag nagpapagawa sila ng mga sa house nila, may konting renovation, ganyan, pinapakumpuni. Sabi niya, ay nako, meron nga dito yung naggagawa nagagawa dun sa bahay namin. Sabi niya, ang galing-galing niya. Pero hindi nasusunod yung gusto ko. Ayoko ng ganon. Sabi niya ganyan. Ayoko ng ganon. Gusto ko yung isa, yung merong gumagawa sa amin, hindi siya masyadong magaling, pero nasusunod yung gusto ko. Okay? Yun yung point ko. Okay? So, be sure that the final say, ang masusunod, is yung customer. Okay? Pero the way that you do things, like, yung ink sa printer mo, kailangan alam niya yan. Okay? But, kahit sila yung masusunod, kung tayo ay doubtful dun sa gusto nilang mangyari, we can always suggest. Okay? We can always suggest. As the owner, we can always suggest na, ma'am, kapag ganito po yung ginawa nyo, ganito po yung pwede mangyari. Okay? Kapag hindi nyo po, pag pinalaminate nyo po ito agad, ma'am, pwede po itong umangat. Yung mga sa stickers, diba? So, kapag nangyari yung bagay na yon dahil sa pagra-rush niya, hindi nyo ko kasalanan. Ganun siya. Okay? So, wag din naman po kayong magawa ng sobrang rush na kayo pala may kasalanan. Wag ganun. Pag nagra-rush lang si client. Hey, where are you going? So, yun na siya. Number 2, customers are the final say. Aki, but you may suggest. Number 3, this is very important. Be honest. You know, lagi ko itong sinasabi kahit sa mga groups when I comment na sa mga ganitong topic. Okay, about yung quality ng work natin, and relationships with the clients, na dapat lagi tayong honest. Kasi, kapag hindi tayo nagiging tapat, nagkakaroon tayo ng problema dyan. Okay? So, yun nga. Part of this is when we want to change something. Sa pinapagawa ni client, we should say it, we should tell them na okay lang bang baguhin natin, ma'am, kasi ganito po, ito po yung best thing. Kung gusto nyo lang po. Ganon, ha? Honestly, parang maayos nating sasabihin. Okay, we should always be honest in everything. And, singit ko lang po, no? May nakita na naman akong balita na trending na printing shop na naggagawa ng, hindi ko alam kung gaano kalaking kumpanya yon or kung with permits ba yun. Pero, okay, nagpiprint siya ng mga illegal
nagpiprint siya ng document, ORCR ng motor. We don't do that. So, we don't do that, mga bebe, ha? Kasi that's dishonesty. At, syempre naman, makukulong ka lang naman dyan. Diba? Ayaw nating mangyari. Oh my God. Ayaw natin mangyari na makulong tayo dahil sa mali nating gawa. So, don't ever do falsification of government documents, ORCR, and anything po. Pati yung mga resibo, marami na pong nag-offer sa akin ng ganyan. Babayaran, i-edit yung resibo, and sinasabi ko talaga ng diretsa, I don't do that. Kahit po malaki pa yung ibayad niya sa akin, I don't do that. Ayan. Because, syempre, tayo ay, naglilingkod sa Panginoon. So, talagang we don't do that. We hate to do that. Okay? So, yun, we should always be honest. That's the third point. And then, the fourth one, okay, basic thing po ito, is beat the deadline. Kapag nangako kayo sa mga client nyo na tatapusin nyo ng ganitong araw, tatapusin nyo siya. Okay? But sometimes, I fall short of this kasi may mga instances, katulad ng sobrang ulan, diba? Parang ang hirap matuyo ng mga pinatutuyo natin. So, like that. Balik tayo doon sa number 3, be honest and inform the customer. And, syempre, wala rin man silang magagawa kapag may mga nag-arise na katulad nun na mga instances or emergency. Gusto nila ng honest talaga. So, sa totoo lang, walang ganun ka-special sa shop ko. Okay, kung ano yung ginagawa nyo, or sa mga baguhan, kung ano yung mga balak nyong gawin. Ganyan din ako nung nag-start ako. So, sinasabi ko lang is, business is not all about products, not all about yung output nyo, kung maganda o hindi. But business, mas malaki yung percentage niya as relationship. Okay? Business is people business. Lagi kong sinasabi yan. Business is people business when they see na honest ka, maayos kang gumawa, lahat in-inform mo sila yung nasusunod. Katulad ng mga sinabi ko kanina, babalik at babalik sila sa'yo. Sa honesty pala yung singit ko yung mga designs na, halimbawa, own design ni client yun. Wag nyong i-print yun at i-benta. That's very offensive to the artist. Okay? Kasi meron po tayong intellectual property. Okay? Right. So, kung sino yung gumawa, give the due credit. At kung ipiprint yun dahil natutuwa kayo, magpaalam po kayo. Okay? Part po yun ng honesty. And, ayan, at the end of the day, business is people business. If we establish good relationship dun sa clients, customers natin, babalik at babalik po sila. Pero kung hindi maayos yung ating services, yung ugali natin sa kanila, kailan sila babalik. Okay? Diba? Kasi sa pagpaprice naman, kung merong mga clients na hindi problema sa kanila yan. Kasi kung mas convenient sa'yo, mas gusto kanila, kahit mas mataas yung presyo mo, babalik sila. Okay? Ganun lang po yun. And, yun. So, this basic 4 things, basic siya. Kailangan siya. Para maka-area. Okay? Hindi lang magaling ako mag-Photoshop, pwede na ako mag-printing shop. Hindi po. Kasi ako noon, hindi ako marunong mag-Photoshop. Alam ko lang po, Microsoft Publisher. Ganyan lang, ang mga printing, mga editor ko, nilalapatan ko ng mga pictures na gusto ni client na ipagawa. Ganon. Walang So, itong 4 na to, nakaka-area na po kayo. Okay, so for more updates, and for more tips po, in starting your own printing, home-based printing, business po, lalo na sa mga mompreneurs po and aspiring mompreneurs like me na stay at home lang. So, you can like this video and please subscribe to my channel po. And we also do have a community since in this channel po, mostly po, nag-share ako ng mga crafting content, reviews ng mga machines po na ginagamit ko, especially silhouette machines and silhouette tools and other tools po, mga die cut machines, anything. Okay, just
follow po and just subscribe to this channel. And also for short contents po, please like and follow my FB fan page, Mommy Epi Vlogs. I also have Instagram, Mommy Epi. Pwede nyo i-search at Mommy Epi 24 sa Instagram. Then, I have also a TikTok. Pero hindi po ako sumasayo doon, ha. Sa TikTok naman, search at Mommy Epi 24 din. Ayan. So, sa YouTube, may mga shorts din ako dito. And I'll be updating this channel from now on. Kasi marami ring mga naghahanap at naghaano ng mga ideas. So, yun. I also want to take this opportunity to thank everyone who made it, no, pumunta doon sa craft meet natin sa Aniporium Cafe last anong date ba yun? Last time po. So, that is an event hosted by Craft Serie and sponsored by Silhouette Philippines. So, thank you so much. Mga almost 40 po yung mga 30 plus po yung dumalo. That is a paid event, pero mababa lang naman po yung siningid natin. So, for more events, you can join the group that I will link below. Okay, yung Silhouette PH Crafters. Pasok na po kayo dyan. Okay po. Yan lang. If you have any suggestions of what content to make, just comment down below or message me in any of my social media. So, learning is very essential. We should not stop learning because life never stops teaching us. God bless you all. Goodbye. That's for this week. See you on our next video.